Good morning guys, linggo ngayon, December 8. Wala tayong pasok kaya schedule tayo ng water change sa ating mga isda. Kailangan mag water change para ma-maintain yung quality ng tubig tsaka health ng isda. Alisin din yung mga tae, mga dumi sa baba, yung mga tira-tirang pagkain para di magka-ammonia build up. Kasi ammonia is isa sa mga cause ng pagkamatay ng isda. Kasi nalalason sila pag polluted na yung tubig. Lahat yan yung water change ko. 2 hose yung gamit ko para madali matapos. Kaya yan. Lahat yan pinalitan ko. Mga mollies, yung 2 ref tub tapos ilang plastic tub. So, yan na. Let's go. So yun guys, yung mga bagong drop na naman dito, siguro 2 days or 3 days na to. So yan, bago pa yung rep top. Dito na yung lilipat, dito yung lilipat yung mga fry natin ng PKBM. Yan, lilipat natin dun sa rep top para pag grow out na nila. Yan. Tapos yung mga bago, paghiwa-hiwalayin ulit natin para makabuelo sila. So yan. Hindi natin lilipat yung grow out. So yun guys. Huli natin yung mga fry. Lilipat natin dito para ma-separate natin doon. Makabuelo sila dyan. Kasi yung mga malalaki, lilipat natin dito. Okay. So yun guys, tapos na tayo maglipat. Ito yung mga 2 days or 3 days old natin bagong PKBM fry. Iba yung nag-drop nito kasi dun sa nauna natin, yung mga nandyan. Mga 2 weeks na yan kaya lilipat ko na sa grow out. Tapos yan, papalakihin ko pag 2 weeks sa grow out na naman ulit. So may 2 pa tayong dito, 2 pang buntis, possible na buntis. Antay-antay ulit tayo tapos paglilipat. Meron pa rin dito tayong golden blue tail kaso di pa buntis or nag-drop siguro kaso di ko na malayan, siguro nakain. Tapos lemonade ninja nakatago. Yung full gold natin antay-antay lang din. So yan, separate na natin yung mga malalaki doon. Lagyan muna natin to ng tubig bago natin ilipat lahat para dire-diretso. So nag-water change ako kanina. So dalagdagan na lang natin. Nagbawas ako ng mga siguro 20% kasi malinis pa naman yung tubig. Inalis ko lang yung mga tae sa ilalim para okay lang din yung water quality niya. Yung route natin ng mga platy. Dito yung halo-halo. May Coridora, may barb, may glow tetra, yun, mga mollies, mga platy, tapos may blue polar parrotfish tayo sa ilalim. Dito naman mga Japan blue gold double sword na fry, pero hindi na to masyadong quality kaya pinapakain ko yun dito sa mga Oscar kung mahihain. Doon sila. Mayain kasi bago pa lang yun dito sa akin. 2 tiger Oscar, isang albino. Yan. Malalaki na nga sila. Siguro mag 1 week pa lang dito sa akin. Yan, dito galing yung tubig na ginagamit ko para sa aking mga isda. So, atong chlorine, natural, beautiful.
yan, nakapag water change na tayo. Tapos nalagdagan na rin natin yung mga tubig. Puno na rin tong grow out tub natin. So nalipat na namin dito yung mga 2 weeks old fry. Saka na ako magkakaling pag mga 1 month na sila, para makikita ko yung mga long body at hindi. Tapos yung iba nandun pa, ilalagay namin dito para isahan yung pag-acclimate. Yan. Sige, mamaya na lang. So yun, na-acclimate. Tapos ilagay ko na. Wala tayong aerator kasi malaki naman yung tub natin. Maglalagay na lang ako ng aquatic plants. Then okay, ready na din yung mga para doon sa bagong mga fry. Ayan sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilipat ko to, hati-hatiin ko to para maganda yung paglaki nila. So yun. Yun. Okay na. Nalipat ko na. 4 dito. 4 dito. 4 dito. 6. 6. Tapos 8. 8 dito. 7 pala dito. So yan. Welo sila magpalaki. So may BBS naman tayo. Hina-hatch para prepared tayo mamaya. So hanggang dyan muna guys. Pagod. Tapos na rin ako. May mga betta fish pa sa loob na ay water change. Next time na lang. Thank you.